Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Again, welcome back to my channel. Recap lang tayo dun sa A03. Last na upload ko is yung site development plan. So ngayon, punta tayo dito sa elevation sa sheet A04. Okay, so ito pa rin yung maging reference natin sa paggawa ng elevation. Yung plano, yung ground floor, second floor, tsaka yung roof. So may grid lines dito. Yun, magagamit din natin yung grid lines na yan. So sundan nyo lang guys. So nakagawa naman tayo ng site development plan tsaka roof plan nung nakaraang episode. So yan, ito. Kung makikita nyo, may imaginary lines na ako dyan para medyo mabilis tayo ng konti. So i-project lang natin siya. Mag-decide tayo ng height. Ano bang height ng ating building, ng bahay natin? So ang ginawa ko, yung height niya is 3 meters. Finished first ground floor plan to second floor plan. Doon sa second floor, finish level 3 meters. So meron pa siyang kasama na doon yung slab tsaka yung finishes. Okay? So ilagay ko muna yung height, yung dimensions from the road. Yan, ito yung pinaka-importante guys, na establish nyo yung road. Kapag i-construct yan, kukuha sila ng reference height mula sa road. Yan sila, magle-level sila ng 0, 0 dun sa road. Okay? Tapos, yung sidewalk, 15. 0.15 or 15 cm. Yan. Yan. 15 cm. Ngayon, dun na tayo sa level ng building natin, yung bahay natin, which is 2 steps, 0.30. So, 2 steps yon, 0.30. So, ito yung 15, ito yung 0, 0, ito yung 15, ito yung 0.30. So, yung sidewalk, same level lang siya ng NGL natin, natural grade line. Ito yung NGL natin, yan. NGL natin yan. So, same level lang siya ng sidewalk. Pwede nyo naman itaasan. So, ginawa ko na lang same level. Pwede nyo gawing 1 step more pa dito. Okay, para hindi siya level ng sidewalk, itaas nyo pa ng konti. Pero ako, ginawa ko na lang siyang same level ng sidewalk. After that, kunin natin yung level ng ground floor. So, lagay nyo dito, ground floor line. Okay? GFL. Tapos, kuha tayo ng 3 meters. Yung height niya. Yan. Guys, kinabilaan ko na lang kasi dalawang elevations dito. Yung front tsaka yung right side. So, para isang dimension na lang, nilagay ko sa gitna yung dimension para hindi na maraming dimension. Ganun din naman yon. Kasi gamit ko A4. So, kung tracing nyo medyo malaki, may space kayo, lagay nyo sa kabila, sa left and right, yung dimensions nyo. Okay. So, yan. Hidden line yan guys ha. Consider nyo na lang na naka-hidden line siya. Kasi after nito, gagawin ko ng naka-ink. So, ang height nito is 3 meters. So, meron pa tayong 15. 15 para sa slab natin, 10 cm. Tapos 5 cm doon sa finishing. Yung mortar, tsaka yung tiles. Okay? So, 5 cm yon. So, kung dito ay 0.30, 0.30, 0.15, tapos kuha ko ng 15 dito. Dito ko na lang ilagay na ganito. 2.85, 0.15. Yan, tapos same lang dito sa second floor natin, 2.85, 0.15. And then yung height ng roof natin, ikaw yung mag-decide kung anong height na gusto mo.
May mga client kasi na gusto mataas yung roof, pwede naman. Nasa sayo yan. Kaya lang kapag sobrang taas ng roof naman, hindi na siya economical. Medyo may magastos na siya. So, dito sa 2.5, okay na ako dyan sa 2.5. 2.5 height. Pwede maging 3 meters yan. Wala nang problema. So, ilagay natin dito, second floor. Second floor line. Tapos, top of beam. Sorry, yung top of beam pala natin, hindi siya 15. Yung beam pala natin is 30. 0.30. Oh, sorry, nagkabaliktad na yun. Yan. Pag ganito na yung ano natin. Pag ganito yung yan. So, tapos i-total nyo na lang, guys. I-total natin siya dito. Yan. Yung total natin, saan ba magsisimula yung total? Dito na lang natin siya. Dun sa sidewalk hanggang dun sa lagay natin dito, roof apex line. Roof apex line. Roof apex line. Ganon. Sulat nyo na lang. Wala akong space eh. Ang roof, sige, sulat ko na para hindi nyo makalimutan. Roof apex line. Ito, top of beam. Beam. Ito, second floor line. Second floor line. Tapos dito, ground floor line. NGL, anong ibig sabihin ng NGL? Natural grade line. Grade line. Okay? So yan, itotal natin siya. Ang building natin is 8.95. 8.95. And then ito yon plus 0.15, bali magiging 9.1. Yung pinaka-positive 9.1. Ito yung from sa roof, apex line, hanggang dun sa road, 9.1. Okay? So, 15 yung, 0.15 yung difference, no? Kasi dito, ito lang kailangan mo sa building height mo eh. Pag i-construct yan, dito sila kukuha dun sa sidewalk. Pero yung reference nila yan sa road, no? May level naman dun. Pwede mo naman gamitin din naman ito. Gawin mong 9.1 na lang. Dito mo ilagay. Ox din naman yan. Okay lang din yon. Okay. So, proceed na tayo. Ilagay natin yung floor plan dito sa taas. Mag-project tayo ngayon. So, ito yung firewall. So, ito yung wall ng garage, carport. Tapos yung corner ng building, ng bahay natin. Yung property, hindi na yan. Pwede naman natin ilagay. Ilagay natin kasi meron tayong lanay doon. Lanay area. Pwede rin naman natin ilagay na yung fence natin. Although wala siya doon. Yung height niya is 2.5. Yung fence. 2.5 meters. Okay guys? No? So may lanay doon sa 2 steps lanay sa side. Okay. Ngayon, doon sa balcony natin, yan, i-fix natin yan, tapos 0.15. Pwede naman natin kapalan yon para medyo maganda yung kasi pag 0.15, medyo manipis lang. Pwede natin siyang gawing dito sa wall 0.15. 0.15 kasi yung column natin dyan eh. No, tapos pwede natin gawing 0.30 to or 40. Okay lang naman yon. And then ito, so yan, okay na yan. Yung wall nito sa corner dito yan. Okay, tapos yung corner na yon kasama yun doon, dito yun eh, no? Yan, hanggang dito yan. Tapos sa kabila yun sa second floor yun. Okay, tapos kunin natin yung top of beam. Yung top of beam natin, dyan natin ilalagay yung gutter. Kaya maganda na 30 sakto yan sa. So offset kayo ng
80 cm yung sa roof line natin. Kung natatandaan nyo sa previous video, 80 cm. So guys, nasanay ako sa centimeter, although meter yung gamit ko dito sa sa drawing. Basta yung 80, lagyan nyo lang ng 0.8 ganon sa meters. Okay, para hindi tayo nalilito. So kukunin mo pala yung yung roof dito. Ito na yon. So yan, ito na yon, ito na rin yon, ito yon. So may yan, hidden line, tapos yan dito, tapos dito rin. So hindi ko na binamintan ng straight edge tsaka T-square, may nanumano ko na. So ito yung protruded wall natin dito sa corner. Okay, tapos dito 20 cm. Tapos meron tayong ledge canopy, naka-project siya ng 20 doon. So yan, andito na, ito na yung, so dito siya mag-start, no? 2 steps. Yan, doon siya. May steps tayo doon. 2 steps doon sa entrance natin. So yung glass natin hanggang doon siya, no? So ayusin nyo na lang guys, ha? Hindi naman masyadong accurate yung pagka-draft ko. So yan, i-project muna natin lahat. So ito yung door. So yung height ng door natin is 2.1. Ang width niya is 90, 0.90 or 90 cm. Okay. And then meron ako nilagay na window doon sa taas niya, para maganda tingnan. Kung naalala nyo yung perspective natin, pakita ko lang. Ito, yan, ito, tapos may balcony doon. So mamaya na yan, okay naman yan, natandaan nyo na to. Okay, may balcony dito. So yung balcony niya, yung pinaka bottom niya, same level siya ng slab natin. Okay. Tapos kapalan natin dito 15. Meron din siyang ledge doon, concrete ledge. Tapos meron tayo nilagay na 100 railing, glass yan. Tapos meron siyang halaman dito, landscape, maliit na landscape. Pwede yung 0.20 lang na maliit, magkaroon lang ng konting greeneries. And then dito rin sa balcony, so firewall tayo dyan, naka firewall. Meron tayong maliit na greeneries na ganyan. Tapos glass. Tapos yung glass natin dito na mahaba, dalawa. Medyo mataas sa door. Pwede natin taasan yan kasi mataas pa naman yung level ng slab natin. Malit lang naman yung window, yung door. And then yung glass natin dito, yung high glass, padagdag aesthetic. Yan. Tapos from ground floor line, mag-offset lang kayo ng 90, 0.90. Start nyo yung aluminum frame ng glass nyo, 0.90. Tapos kahit hatiin mo na lang yan. Pwede yung awning type dito sa harapan. Yan. Tapos fix na lang to. Fix na rin yan sa baba. Okay? So meron tayong sliding door doon sa taas. 2.1 yung ito naka-slide, ito. Yan, naka-slide yan, dalawa na yan. Sorry, ito pala yung naka-slide. No? Yan. Pwede ko nang i-fix to kasi sa side niya meron naman bintana. So i-fix ko na lang, naka-slide to. Lagay nyo, slide. Tapos dito, fix. Okay? Kasi detail nyo na lang yung
glass. Yan. Sabihin natin na awning to. Fix yun. Fix dito. Fix din dito. Okay. So, dito na tayo sa stair. Kung matatandaan nyo, storage to sa likuran. Pwede naman yan na nakakita. Kasi yung gagamitin natin glass dyan is yung reflective glass. So, hindi mo makikita yung loob. Pero nasa loob ka, makikita mo yung labas. Okay. So, dapat guys, maalam kayo sa mga materials na gagamitin natin. So, marami naman yan ma-search sa internet. Tsaka sa mga forum. So, dito, pwede natin i-fix. Dito, awning yan. Okay. Tapos, fix. Awning type. Okay. No? Tapos, fix na lang doon. Fix na lang dito. So, okay na. Lagyan na natin yung design ng gutter. No? Dito sa ano natin, sa roof natin, syempre, i-detalye natin, lagyan natin yung finish ng roof natin, yung rib type. Di ba? Matatandaan nyo guys, rib type ang roofing natin. So, yan. Tiyagain nyo talaga. Nung kami nag-aaral talagang, ay, napaka-perfect nito. Walang lines talaga nalalagpas dyan. Pagandahan ng drafting. Kasi walang 3D. Walang 2D na computerized. So, pagandahan talaga. Yan. Although, may hindi naman ganon din naman. Madetalye naman yung mga bata, mga estudyante ngayon. Maganda lang, no? Tapos, yung pinaghihirapan mo, pag natapos siya, ang ganda niyan tignan. Pinagpuyatan mo ng ano, ilang kape yung tinimpla mo dito. Yan. Tapos, tumitilaok ng manok, ikaw ay gising pa. Tapos, yung gate natin, yung height ng gate, 2.5, okay na yan. Siyempre, mayroong sobra doon. Okay, pwede mo naman i-grills yun, pero okay na yan. So, anong gagamitin natin sa ano natin? Sa gate natin. Mamaya, ilalagay natin yung finishes, kung ano yung mga materials na ilalagay natin. Kailangan yun. So, guys, sa drawing na to, sa tutorial na to, lahat to ma-encounter natin. From architectural, structural, electrical, ituturo ko lahat yan hanggang plumbing. Minsan kasi sa school talaga, hindi yan lahat na natatakil ni prof. Minsan kulang talaga yung time. So, ito na yung chance nyo na hindi na kayo may stuck sa isang subject. Okay? So, meron tayong stair doon, no? Meron tayong door doon. Yan, lagay natin. 2.1, same size doon, 2.1. So, scale ko lang. 2.1. So, yun. Labas yung door doon. Okay. Ngayon, igawin ko muna tong right side. Tapos na tayo dito sa front. So, ilagay ko muna yung pangalan niya. Ilagay ko yung scale. Kung anong scale yan. Scale 1:100 meters MTS. Okay. Mamaya lalagyan ko natin ng grid line. Kung ano yung ginamit natin grid line sa plano, yun din yung gagamitin natin sa elevation. Okay guys. So, isang dimensions lang tayo dito lang sa part na to. So, dito na tayo sa right side elevation. So kunin ko to.
So right side dito sa part na to, no? Hindi ko na iikot yung papel. Gaganitin ko na lang dito sa part na to. 'Yon. So yan. Side na to. Ito. Yan. Tapos yung siyempre firewall to. Firewall. Lagyan natin ng dots. Yan. Sa graphics yan. Ginamit natin yan. Dots. So, na-apply natin dito. Sa design. Sa graphics or visual tech ito. On dots. So, ito. Yan. Okay. Okay na. So, wala itong line na to. Meron pala kasi doon pala yon. Tapos yung beam. Okay, yung gutter. Ayan, yung roof na to. Ayan, ito yon. Tapos yung part na to, ito yon. No? Ito yung part na yan. Tapos ito yon. Yan. So, ito yung wall. Ito yung wall dito. No guys, no? Ito yung wall na to. Yan. Dito, itong wall na to. Okay. Tapos may protruded doon. Tapos may balcony doon. So, yung balcony natin dito sa side na to, bali, side na lang ganyan. So, bago pa yon makikita mo ito, mauunahan ito, makikita. Diba? So, ito ay 50. Naka-project to ng 50. Doon, 50. So, yan. Ganyan. Tapos, meron siyang, naka-ganon siya, diba? So, yan, naka-ganon siya. Makikita mo yung side na to. Yan. So, ito yung balcony. Ito yung ledge and design. Tapos, ito yung gutter. Okay? So, yan. Kunin mo yung pinaka dito, yung pinaka corner, and also this one. Yan, tuloy-tuloy na yan. Madali lang guys, di ba? No? Masasanay din kayo. Yan. So, una lang naman yan mahirap. Pag nalaman mo na yung methodology, yung proseso, automatic na yan. Mabilis na kayong gumawa. Yan. So, ito yung window. Siyempre, dito siya sa ground floor line. Tapos dito. Yan. So, lagyan natin siya ng moldings dun sa yung frame ng bintana. Kasi, dyan kukuha ng ventilation. Pampaganda lang. Pwedeng yung normal na bintana na lang, na maliit. Wala lang. Ginamitan ko lang ng ganito na mahaba. Tapos wala na tayong makikita dito sa part na to. So, ituloy ko lang yung mga yung roof type roofing. Yan. Ayan, no? Tsaga na guys, no? Sa kapag computer ang gamit mo guys, isang hatch lang to tapos. Yan. Okay. Tapos, anong finish nitong ng wall natin? Anay finish, pwede. Lagyan mo ng dots. Kung anay finish, kung plastered naman yan, paint, huwag mo na lagyan. Plains na lang. Baga, lang, presentation lang naman to. Okay. So, may dimension to. Ginamit ko na rin yung dimension para dito. So, guys, para isang dimension na lang sa gilid. Sa gitna, sorry. So, lagyan natin ng pangalan. So, right side elevation. Paano ba kayo sumulat, guys? Huwag kayong susulat ng
walang guideline. Napakapangit tignan pag wala kayong guidelines. Scale 1 to 100 meters. Yung type ng drafting ko is loose type. Maraming mga sobra-sobra na ganun. Parang gusto ko yun, ganun, mga style. May mga nagdi-design din kasi na napaka-perfectionist. Kumbaga, yung line talaga nila parang walang sumusobrang ganun. Ako hindi. Ang style ko is loose line. Nagagandahan ako pag may mga sobra-sobra na lines. Okay? So, firewall. So, okay na. Ngayon, ang naiwan ko na lang is yung paglalagay ng grid lines. So, ilalagay natin yon. Importante din yon. Tsaka yung sa i-fold ko lang to. Hindi masyado yung paka-fold kasi gagamitin pa natin yan sa ibang topic, sorry. So, yan. Close ko na lang. Close ko muna yung ginagawa natin. Sa taas muna tayo. Yan. Okay. So, dito, number 6. Dito, number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lagay mo yung bilog. Kapag hindi kasya yung dalawang bilog, guys, ganyan, di ba? Dapat dito yan. So, i-ganyan mo lang, oh. I-side mo lang na ganon. Solve na yan. Tapos, yan. Okay? Okay na yan. Hidden line yan. Hidden lines. Dito pa. Sa last. Yan. So, gumamit kayo ng circular, guys, ha? Kasi ako, mano-mano to. Manual. So, ito, 1. And then, 2, 3, 4, 5, 6. And then, lagay mo yung total. Lagay natin yung total. Okay? So, kung ano yung nilagay mo sa ground na plano mo, example, this is 8. So, 8 din yan. Hindi yun mag-iiba. So, ito yung susundan natin ngayon. No? 3, 0.5, 1.5, 1, and then 2. So, 8 meters yung building natin. Okay, guys. Sa kabila din. Dito. Yan. Sa kabila. Lagay natin yung grid lines. Yan. So, yan. Saan na ba? Assume na lang natin na sakto yan, guys. No? Yan. Okay. Tapos bilog. A, B, C, D, E. Okay. Gandaan nyo yung drafting nyo, guys, ha? Gandaan natin yung drafting natin. Kasi kapag matyaga ka sa una, masasanay ka talaga na matyaga ka na talaga. Tsatsagain mo na yan talaga. Lalahanin nyo, ang architecture is 5 years. Kung hindi ka matyaga sa una, hindi ka na talaga aabot ng 5 years. So, ito, 10 meters. So, 2.5. 2.5. Ano pa ito? 2.5 din. 2.5. 2.5. 10. Lagyan natin ng ano. Yan.
Yan. So, okay na. Ngayon, may isa pa tayong kulang, yung architectural finishing. So, ilagay natin dito. Kasi usually, ang ginagawa nila guys, yung dati, sulat ko dito sa kabila, sa likuran, ganito. Okay, dito na lang. Tapos burahin ko na lang. Ang ginagawa nila kasi usually, ganito. Yan, tapos naka-call outs na ganon. Tapos lalagyan nila ng ganon. Yan. Mas pangalan. Roof type, rib type, ganon. Rib type. Maganda din naman yan. Okay naman, wala namang issue dyan. Ang problema lang kasi, kapag yung space mo kulang, tapos medyo malayo yung lalagyan mo ng ganon, malayo yung lalagyan ng materials, ang laki ng line, ang haba ng lines. No? So, ang gagawin natin, para mas medyo organized, so, lagay tayo dito, architectural, finishes. Yan. Tapos, lagay tayo ng number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kung ilang materials ang gusto mong ilagay na specification. So, let's say, ang ano natin, ang wall natin, anong gusto mo sa wall? Lagyan natin ng 1. Lagyan mo ng 1, ano yan? So, lagyan natin ng, yung simple na lang, cement, plastered finish. Plastered finish. So, lagyan mo na anong color? White color. White color. Semi-gloss. Semi-gloss. Okay? And then, yung roof natin, number 2. Number 2. So, rib type yan, di ba? So, sulat nyo yan guys ng may guidelines ha. Rib type roofing. Doon sa perspective ko, kulay gray yan eh. So, gray color. Gray color. Okay? And then, doon sa bintana natin, door pala ito ha. Okay. Doon sa bintana natin, number 3. Ano yan? Analog finish. Analog frame finish. Analog aluminum frame pala. Analog kasi yun yung finish. Pero aluminum yun. Analog aluminum frame. Window. Tapos lagyan ng width 10 mm thick. 10 mm thick. Tempered glass. Tempered glass. Okay guys. Tapos ilagay mo dito reflective. Reflective. Ano yung reflective? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Nagre-reflect yung environment mo. Kung nasa labas ka, hindi mo makikita yung sa loob. Tapos kung nasa loob ka naman, makikita mo yung sa labas, hindi ka nakikita sa loob. Okay? Walang nakakalito dun guys ha. So number 4, yung door natin, number 4, yan. Lagay natin dyan na wood. Natural wood. Natural wood. Natural wood. Kung gusto mo painted, anong klaseng paint yan? Pwedeng wood grain. Wood grain. May wood pagka stain. O yan. Or yung burnt. Para yung sinunog na ano, na wood. Okay. Tapos, ito yung ano natin, railings, number 5. Glass railings. So, stainless steel.
railings with 12 mm thick. Sa exterior, gamitin nyo makapal guys ha. 12 mm thick tempered glass. Clear yan, clear. Sa balcony yan eh. Hindi yan sa bintana. Okay. Ngayon, yung gutter natin. Ayan. Lagay mo yung gutter. Number 6. Anong finish ng gutter na gusto mo? Pwedeng paint lang yan. Pwedeng stainless din para long lasting. So, lagay ko na lang na na stainless. So, stainless sheet. Sheet yan guys ha. Stainless sheet. Gutter. May design pa yan guys kung ilang bend ang gutter mo. So, ilagay ko na lang stainless sheet gutter. So, ano pa gusto mo idagdag? Yung sa gate mo, wood na rin natin yan. Number 4, same lang din ng sa main door. So, almost done na.